Nag-anunsyo po ang Meralco ng dagdag singil sa kuryente ngayong Abril ng 72 centavos kada kilowatt per hour. Bunsod po yan ng mas mataas na generation at transmission charges. Katumbas ang dagdag singil sa kuryente ng 145 pesos para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour sa isang buwan. 288 pesos para sa customer na kumukonsumo naman ng 400 kada kilowatt per hour. At 360 pesos naman para sa kumukonsumo ng 500 kada kilowatt per hour sa isang buwan. Tumaas po ang presyo sa wholesale electricity spot market ng 3.4205 kilowatt per hour dahil po yan sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon noong Marso. Nadagdagan din po ang singil mula sa power supply agreements at transmission charge dahil po yan sa mas mataas na ancillary service charges mula sa NGCP. Ang may magandang balita naman tayo para sa mga motorista ngayong Holy Week. Inaasahan pong magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng bawas presyo na abot hanggang 3 pesos and 75 centavos kada litro sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy or DOE, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina ng 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos bawat litro. Habang ang diesel naman ay 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos bawat litro. At kerosene naman ng 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos bawat litro. Kabilang po sa mga dahilan po ng rollback ang epekto ng trade war sa pagitan ng US at China. Ang opisyal na anunsyo ng price adjustment ay inaasahan naman sa araw ng Lunes at ipatutupad yan sa araw ng Martes. Inaasahan po ng Department of Tourism or DOT ang pagdagsa ng humigit kumulang 30 bilyong lokal at dayuhang turista sa mga pangunahing destinasyon sa bansa sa darating na Holy Week. Kabilang po sa mga top destinations ang Cebu, Bohol, Boracay, Palawan, Siargao, Baguio, Batangas, Ilocos, Pampanga, Pangasinan at Puerto Galera. Mataas din ang inaasahang bilang ng bisita sa Camiguin, Siquijor, Davao at Cagayan de Oro. Sa Intramuros, Manila, maaring umabot naman sa 2.4 million ang bilang ng mga turista. Hinimok naman ni DOT Secretary Cristina Frasco ang publiko na mag-book lamang sa mga DOT accredited hotels para sa mas ligtas at maayos na biyahe. Aktibo na rin ang Regional Operations Center ng DOT at 24/7 ang Tourist Assistance Call Center sa numerong 151 Tour o 151-887 or 8687 o 0954-253-3215 na may suporta sa iba't ibang wika gaya na lamang ng Korean at Mandarin. Muli po nakapagtala ang PBOX ng 7 volcanic earthquakes. Kabilang po dyan ang 5 volcanic tremors na tumagal po ng 3 hanggang 8 minuto sa nakalipas sa 24 oras at ayon po yan sa huling monitoring ng PBOX ngayong Sabado ng umaga. Tinatayang nasa 1,074 na tonelada kada araw ang ibinubugang sulfur dioxide. Indikasyon po yan ng patuloy na paggalaw ng gas mula po yan sa bulkan. Naobserbahan din po ang 900 metrong taas ng plume na may katamtamang pagsingaw na napadpad naman ng hangin patungong kanluran, timog kanluran. Kasalukuyan pong nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano ayon po yan sa ahensya. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling alerto at iwasan muna ang pagpasok sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater dahil po yan sa posibilidad ng biglaang pagputok ng steam at gas. Walang namataang low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Sabado ayon po yan sa ulat ng Pag-asa. Sa kabila po nito, asahan po ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at paggulog sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dulot pa rin po yan ang umiiral na easterlies. Samantala, mainit na panahon naman ang mararanasan sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang na po ang Metro Manila. Gayunpaman, posible pa rin po ang biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Nagbabala naman po ang Pag-asa na 18 lugar sa bansa ang makakaranas ng heat index na nasa danger level ngayong araw. Nangunguna po sa listahan ang Cavite City na abot po yan sa 45 degrees Celsius ang heat index, habang 44 degrees naman sa Dagupan City sa Pangasinan. Makakaranas din po ng 43 degrees Celsius na init ang Etiague sa Isabela, Kamiling sa Tarlac, Tanawan City sa Batangas at Iloilo City. Samantala,
42 degrees naman po ang naitala sa Cuyo sa Palawan, Dipolog City sa Dumangas sa Iloilo, Infanta naman sa Quezon, Masbate City sa Olongapo City, Pasay City, Rojas City at San Ildefonso sa Bulacan, San Jose naman sa Occidental Mindoro at Tugigaraw City at Virac sa Catanduanes. Ang heat index po na nasa pagitan po ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing po ng papanganib at maaring magdulot po yan ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Lalo na po yan sa mga matatanda, bata at may iniindang sakit. Pinapayuhan po ang publiko na uminom ng maraming tubig, umiwas po sa matagal na pagkabilad sa araw at magsuot ng magaang damit upang maiwasan po ang epekto ng matinding init. Nasa bansa na muli si J-Hope ng South Korean group na BTS para sa kanyang 2-day solo concert na Hope on the Stage. Dumating sa Pilipinas ang K-pop icon nitong Biyernes kung saan mainit itong sinalubong ng kanyang Filipino fans. Magaganap ang nasabing concert ngayong weekends April 12 at 13 sa Mall of Asia Arena. Matapos ang kasal ni Claudia Barreto at Basti Lorenzo, usap-usapan naman ngayon sa social media ang aktres si Erich Gonzalez at kanyang non-showbiz husband na si Mateo Lorenzo. Ito ay matapos mag-viral online ang isang larawan kung saan may hawak na baby ang aktres sa loob ng simbahan kasama ang mga magulang ni Mateo. Ang naturang photo ay kuha pa noong June 2023 na in-upload sa Facebook ni Father Frankie Mabanta na siyang sinasabing nagbinyag sa aniyay baby ng nasabing couple. Mabilis itong kumalat sa social media at ikinagulat ng maraming netizens. Samantala, wala pang kumpirmasyon ang aktres hinggil dito. Si Mateo at Erich ay naging magkarelasyon noong 2018 at ikinasal noong March 2022 sa Alabang, Muntinlupa City.